Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin nga po tayo sa ating series bago matapos yung taon at ito ay pinamagatan na better than ever. So we have 5 things na dapat tanggalin sa ating mga sarili this year in terms of first, finances, health, then third is yung pag-aaral natin ngayon which is yung ministry. So, ang ating topic ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Job 8 verse 9. So, sabi dito, sapagkat parang kailan lang tayo pinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman at ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. So ito ay sa aklat ng Job na ang kausap ni Job dito is yung kanyang mga kaibigan ng salita nito. And totoo naman kung isipin natin na talagang sa dami-rami kung babalikan natin yung kwento ng Job, yung mga conversation nila dito, marami doon yung mga sabi nga ay mabibilang lang yung sinabi ng kaibigan niya na tama at isa ito doon. And ang ganda nung verse niya na sinabi doon, sapagkat parang kailan lang tayo pinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw na natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. So tama naman. And ating topic ngayon is all about gaano kaikli ang buhay. So sa series, so doon sa ating itatakel na 5 bagay ay sa pangatlo tayo which is yung ministry. Things to let go before the end of the year. At isa nga dito is yung laziness and excuses na subject tayong lahat. So para sa natin katuruan sabi dito, life is too short to not serve God. So marami tayong minsan na excuses na ginagawa, katamaran at naging dahilan kung bakit nasasayang yung araw natin na mapaglingkuran ng ating Panginoon. So, sa ikli ng buhay, minsan naisipin natin yung mga ninuno natin, yung mga kaluluhan natin, hindi na natin sila inabot dahil yung buhay nga natin sobrang ikli lang. Generation by generation ay hindi na nga natin kilala yung tatay ng tatay natin. So, ganun kaikli yung buhay. Compare mo sa dating pamumuhay na gaano katagal, 100 years yung tinatagal. Pero tayo ngayon, almost 50, 70, ay hanggang doon lamang tinatagal ng buhay ng bawat sa atin. So, life is too short to not serve God. So, bakit hindi natin dalhin o sulitin yung pagkakataon na habang tayo ay malakas pa ay mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, life is too short to not be involved in the Great Commission. So, marahil tayong bagay na iniisip, pinagkakaabalahan. Sabi nga yung business natin, napakarami dito sa mundo. Subalit, sabi ng Lord, yung buhay na meron tayo kailangan ay sulitin natin sa paglilingkod o ialay natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Kanya at hindi na natin sayangin yung pagkakataon na masayang pa yung mga pagkakataon na binigay sa atin natin para mapaglingkuran siya. Pangatlo, sabi dito, life is too short to not invest in eternity. So, sa mga ginagawa natin, mga masasayang na oras, mga masasayang na araw, tunay nga na kung isipin natin, ano ba yung nagawa natin dito sa mundo? Ano ba yung ginagawa natin dito sa mundo? At saan tayo abalang mga bagay? So, let's invest in eternity. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na mapag-serve tayo, mabigyan natin ng kaluguran yung ating Panginoon sa ginagawa natin. So, binigyan tayo ng isang araw para gamitin iyon para paglingkuran siya at bigyan ng karangalan. And minsan na nanakaw pa natin. Minsan ay nakakalimutan pa natin. So, let's invest in eternity. So, para naman po sa ating application, sabi dito, grab every opportunity to serve God. So, huwag tayong magsayang ng pagkakataon marahil kung dati talagang you sacrifice your everyday
living para mapaglingkuran natin Panginoon. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng changes, ng pagbabago dahil nagiging busy ka na, may mga bagay ka na pinaglalaanan ng oras mo na hindi naman nakakatulong upang mabigyan ng kaluguran natin Panginoon. Let's grab every opportunity to serve God. Number 2, maximize our time here on earth. So, ito yung pinakamahirap minsan na gawin, na talagang i-maximize yung oras mo. Yung para sa trabaho mo, sa negosyo mo, at para sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Minsan talaga, malimit, ay mas marami pa talaga yung time natin sa paggawa, pagtatrabaho, kaysa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero, kung papansinin mo, hindi nagreklamo ang ating Panginoon. Binibless pa rin tayo. We need to prioritize. At sabi nga doon ay, let's maximize our time here on earth to serve God and to earn while in this world. So pangatlo, sabi dito, narrow down our focus. So minsan may mga bagay tayo, lalo kapag kabataan ka, sobrang dami ng focus mo o marami kang goals sa buhay, na minsan ay nagiging dahilan kung bakit nawawala ka sa timpla o doon sa focus na tinatawag. So narrow down, i-focus natin yung sarili natin sa isang bagay. So, bilang mga Kristiyano, ang goal natin o ang focus lang natin is to glorify God. Wala nang iba. Mapapurihan ng ating Panginoon, mabigyan ng kaliguran ng ating Diyos, ng karangalan sa lahat nating ginagawa. At bilang mga tagasunod niya, napakita natin na talagang tayo lingkod ng ating Panginoon, na hindi tayo nagsasayang ng panahon, ng oras. At minsan nga, and we are subject sa ganitong pagkakataon na nananakaw natin yung oras natin sa paglilingkod sa ating Diyos. So, let's narrow down our focus. Mag-focus tayo kung sa Panginoon tayo mag-focus. Let's focus on serving Him. May mga bagay tayo na kailangan na gawin dito sa mundo, but most important is the time that you spend in our Lord Jesus Christ. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.